Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang isang katanungan dito na komento ni ka-crypto. Yan, at ang kanyang tanong po rito ay technical analysis versus fundamental analysis. Kaya ayan, yung meron po kasing mga traders yan na tinatawag na purely technical analyst po sila or technical traders. At meron din po yung mga traders na tinatawag na fundamental traders. Yan, kapag sinabi po nating technical traders ay lahat po ng kanilang mga basihan sa kanilang decision sa pagtitrade ay purely po sa historical data or pattern ng asset na kanilang tinitrade. Ngayon ay pagdating naman po sa mga fundamental traders ay sila po ay nakabase sa mga reports, ayan, yung mga events, yung mga kaganapan sa asset na kanilang tinitrade. Kaya ayan, magbibigay po tayo ng halimbawa mamaya para mas madali po natin itong maintindihan. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Umpisaan po natin ang technical trader. Ayan, ang technical trader. Ang isang technical trader ay lahat po ng kanyang desisyon ay nakabase lamang po sa kanyang charts. Ayan, wala na siyang ibang tinitignan. Hindi po siya tumitingin sa balita, wala po siyang pakialam sa balita. Ayan, lahat po ng kanyang basihan sa kanyang analysis ay nasa charts. Ayan, sapagkat ang mga technical traders ay naniniwala po sila sa kasabikang market repeats itself. At makikita po yan, magre-reflect po yan sa mga data ng charts. Yan, sabihin natin ay si Bitcoin. Yan, sabihin natin si Bitcoin. Yan, kapag ina-analyze natin yung kanyang price charts, yung kanyang mga candlestick formation ay yan, meron po tayong mapapansin dyan na mga nabubuong price patterns or formation. Yan, meron po tayong tinatawag dyan na yan, triangle, symmetrical triangle, ascending triangle, yan, head and shoulders, yan, cup and handle, ayan, marami pong mga pattern yan. Yan po yung kinakabisado ng mga technical traders. Yan, maliban po dyan ay marami na rin po silang ginagamit na mga indicators, mga tools. At meron na rin po tayo niyan. Ginagamit na rin po natin yan sa pag-technical analysis dito. Kaya yan po, dyan lamang po nakasalalay lahat ang mga basis yan sa prediction or pagtitrade or pag-a-analyze ng mga technical traders. Ngayon, sabihin natin ay meron silang nakita na isang triangle pattern. Ayan, at nagkaroon yan ng bullish breakout, ay dyan po sila magbubukas ng kanilang long entry position. Or sila ay kung pag sila ay nagtitrade sa spot ay bibili po sila ng maraming Bitcoin. Yan, kasi si Bitcoin po yung halimbawa natin. Kaya ayan, yan lamang po kapag sinabi po nating technical trader. Purely na nakabase lamang po sila sa kanilang pag-a-analyze sa kanilang technical charts. Ngayon ay pagdating naman dito sa fundamental traders or fundamental analysis. Yan, ang mga fundamental traders naman ay hindi sila sumasang-ayon dito sa charts. Yan, sa mga technical traders. Hindi sila sumasang-ayon. Hindi sila naniniwala na hindi po sila naniniwala na may pattern. Mas naniniwala po sila na ang market ay pinakikilos ng mga events. Yan, yung mga kaganapan, yung mga pangyayari
Ayan, na yan yung mga pangyayari na nakakaapekto sa yan po yung nakakaapekto sa presyo ng isang asset. Kaya yan naman po yung paniniwala ng mga fundamental traders. Kaya bilang isang halimbawa, ayan ay meron po tayong isang bagong coin. Ayan, bagong labas na coin. Ayan, ngayon ay yung mga fundamental traders ay sinusubaybayan nila ito. Ayan, kung ano ang report, kung ano yung isang malaking kaganapan na pwedeng mangyari sa bagong coin na ito. Ngayon bilang halimbawa lamang ay sabihin natin na si Binance ay biglang nag-announce na wow, ang ganda ng bagong coin na ito, ililista namin ito next week. Ayan, ganyan yung announcement, ganyan yung balita na inilabas ni Binance. At iyan yung kinukuha naman na signal ng mga fundamental traders. Kapag may naglabas ng announcement na ganyan na magkakaroon ng listing, ay dyan naman po sila papasok. Dyan naman sila magbubukas ng kanilang long entry position kapag sila ay nag-futures trading or derivatives, or sila ay bibili ng marami kapag sila naman po ay nag-i-spot trading. Kaya yan po ang pagkakaiba ng technical trader sa fundamental trader. Kaya ayan, ngayon ay technical analysis versus fundamental analysis. Alin nga ba sa kanila ang sa kanilang dalawa ang mas nakakalamang? Yan po siguro ang gustong malaman ni Ka-Crypto rito. Or alin nga ba ang mas accurate sa kanilang dalawa? At ngayon ang masasabi ko po rito ay wala pong makakapagsabi kasi may advantage na rin po ang technical analysis at meron na rin pong advantage ang fundamental analysis. Mahirap pong sabihin kung alin po sa kanila ang mas maganda. Pero nakadepende po kasi yan kung anong klaseng trader ka. Kung mas gusto mo ba sa technical or mas gusto mo sa fundamental. Kaya nasa tao na rin yan. Matagal po itong pinagdedebatihan yung technical analysis versus fundamental analysis na ito. Wala pong katapusan ang debate rito. Yan, nung nag-uumpisa pa ako sa pag-forex trading ay ganyan po. Yung napaka-common po yung ganitong usapan. Yan, wala pong katapusan ito kasi wala po talagang makakapagsabi kung alin yung mas matimbang sa dalawang ito. Pero yung pinakamaganda pong parang conclusion natin dito ay mas maganda kung paggamitin natin yung dalawa. Yan, pagsamahin natin ang technical analysis at saka fundamental analysis. Mas proven po. Yan po ang mas proven na mas effective. Yan. Pagsabayin natin. At yan po yung ginagawa natin dito. Yan, sa pagte-technical analysis, sinasabayan na rin po natin ang fundamental analysis bilang basihan. Kaya yan po ang pinaka the best na masasabi ko rito. Yan, pero ayan po ulit. Kung mas matimbang po sa inyo ang pagiging technical trader ay ayan, syempre kasi ini-enjoy naman po ninyo ay syempre mas piliin na lamang po ninyo kung saan po kayo nababagay. Kung dyan naman po kayo sa fundamental, kung kayo po ay mahilig makinig sa mga balita, yan, mga announcement, ay dito na lamang kayo sa fundamental. Yan, pero mas maganda po talaga kung pagsamahin na lamang yung dalawa. Kaya yan po ang aking masasabi rito para kay Ka-Crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.